Alright, magandang gabi na ho sa lahat natin ng mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So eto, isishare ko naman ho sa inyo. Ito yung part 2. Lagapak na naman si Sara Duterte. Akala ko ba mga DDS, malakas ang inyong iniidolo? Aba, malakas lang yata sa online survey. Pero pagdating sa actual, laglag. O eto mga ka-action, maganda ho ito patapusin yung video dahil napakaganda ho ng pagpaliwanag nitong mga Jinsi. Oo. O eto ho, panoorin po muna natin mga ka-action, mga kakamping. Paano kung nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa survey? Would that change your decision to vote? Si former Vice President Leni Robredo po ang choice ko since nakikita din naman po natin ngayon sa current position niya na mayor ng Naga ay very progressive po yung government nila doon, and yung record din po niya mismo as former Vice President, napakalinis po ng pamamalakad po niya nun. And ganun din po sa akin, si Miss Leni Robredo po. Since nagpakita po siya ng exceptional performance during her term as Vice President ng Pilipinas. And if ever na hindi siya tatakbo as President, nakikita kong mas magandang candidate din po si Miss Risa Hontiveros since yung pinakita niya pong paghuli sa mga, ano ba yun, yung mga they call this pogo po, and ayun po, parang meron po siyang initiative to take down the bad guys. Good. Sir, ako personally po, si former VP Leni Robredo as well, with all the transparencies that I was able to research and to read articles about her transparency. Siyempre, we all want transparency and a proper way of handling the administration. So, yun, I go for former VP Leni Robredo. Kung kunwari lang hypothetical lang to, dumating na yung 2028, yung malapit na yung mismong araw na eleksyon. Paano kung nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa survey? Would that change your decision to vote for Leni Robredo? I would still vote for her po. And as much as I can, I would also try to not convince but to educate other people po and to get their perspective into why they would still vote for VP Sara. So parang healthy po yung pag-share namin ng insights, and it would not come as namimilit ako na ito yung iboto mo. For me, hindi pa rin po magbabago yung vote ko. Yung also an advocate for better public service po for the Philippines. It would not change my mind to vote for VP Leni if ever na manguna pa rin si VP Sara ngayon sa magiging survey for the election, because I have my own principles that I'm standing for, and the votes of other people during the survey, it's them. It's not me. I would stand on what I believe and what I perceive as well. Thank you. So yun na ho mga ka-action, napakinggan na ho natin. O ano na mga DDS, akala ko ba laging nangunguna sa online survey? Pero bakit pagdating sa aktual, naiiwan si Inday, ang inyong iniidolo? Alam nyo mga ka-action, mga kakamping, eto napakaganda ho ng kanilang mga sinasabi. 'Di ba? Dahil pinili nila si Mayor Leni Robredo kahit wala pa naman pinal na desisyon ito si Mayor Leni kung tatakbo ba siya sa nasyonal sa darating na presidential election sa 2028, pero ito po siya ang pinipili ng mga Jinsi. Ano ang mga dahilan nila? Dahil sa magandang performance ni Mayor Leni Robredo. For short, magandang track record ni Mayor Leni Robredo. Kaya yan ang sinasabi natin. Kapag ginamit ang talino ng mga botante, no? Pag ginamit yan at mag-base sila sa track record at performance, at kung tumakbo man ito si Mayor Leni Robredo, sigurado ho tayo na ang pipiliin ho nila ang mahusay at subok na naging Vice President, at kahit man mapapublic o private, nandyan pa rin ang kanyang pagtulong sa mga nangangailangan. Diba?
Kaya mga DDS, wag muna kayo magsaya na akala nyo panalo na si Inday, 'di ba? Titingnan ho natin yan sa 2028, 'di ba? Kasi kung tumakbo si Mayor Leni Robredo, iyak na talaga ho kayo. Kasi kung halimbawa magkaroon, no? Halimbawa lang, magkaroon ng Mayor Leni Robredo tapos may part ng administrasyon, nako, kurarat na ho talaga kayo mga DDS, 'di ba? Kasi alam natin, mga ka-aksyon, ito, payo ko lang ho sa inyo. Kung gusto natin na tahimik ang susunod na mamuno sa ating bansa, piliin na natin yung hindi mahilig makipag patutsadahan, kung ano-ano na mga patutsadahan na wala namang kakurukwenta, 'di ba? Kasi kung manalo ito si Inday Sara na sinasabi nila, sigurado tatahimik ba ang bansa natin? Yan ang tanong natin, ha? Tatahimik ba natin? Sa tingin nyo ba tatahimik? Nako. Oh, yan lang po ang tanong ko, 'di ba? Pero kung si Mayor Leni Robredo halimbawa ang tumakbo at manalo, sigurado maging peaceful ang bansa natin, 'di ba? At itong mga ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos ay kaya niyang ipagpatuloy. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, bin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Good evening, everyone.